Ilang araw po, ako po si RP, na Jim D po. So, sunod-sunod yung mga proof of completion natin for today. So, kaya tayo, na-miss ko kasi na mag-video ng proof of completion kasi for the last 2 to 3 weeks, mapapansin nyo, wala akong video, wala akong proof of completion kasi nakuha talaga nung Gym Republic Tarlac yung oras ko. So, tinutukan ko yon. So, although binivideo namin yung mga deliveries namin, pero binibideo lang namin tapos is-send na doon sa client. So, hindi ko nagagawa ng katulad ngayon ng mga nakikita nyo na proof of completion. So, ngayon, pabalik na naman ako sa Tarlac. Very, very excited ako doon sa project natin sa Tarlac. Anyway, itong mga gamit na to kasi, kita nyo, siksik, liglig, at umaapaw na naman. Bukas to matatapos for delivery. So, today is Friday. Bukas, deliver na to. So, itong mga orders po nito is para kay Sir Christian Jenstone ng Easter Samar. Package nito. Pero pinalitan niya ng multi-press tong isang equipment. Tapos kay Sir John Nathaniel Luna ng Isabela, kay Sir Omel Domingo ng Binyan, at kay Sir James Ong. So ito po yung mga gamit nila. So bibidyo pa rin naman natin to, isa-send sa mga client pag tapos na. So anyway, maganda kasi yung topic natin for today kasi bigla lang lumabas sa feed ko. So, hindi ko alam kung marami nakakapanood sa inyo tungkol kay Tomboy Bibo. So, yung si Tomboy Bibo, nakakatawa yung mga content niya kasi. So, anyway, to cut to long story short, pwede nyo naman i-search sa FBC Tomboy Bibo. So, nalungkot ako kasi nakita ko yung mga latest na post niya. So, kagaya ng ibang mga kapatid natin sa ibang bansa, mga OFW kapatid natin, halos lahat yan sila nagpapadala ng pera sa mga kamag-anak nila. So, masakit mapakinggan pag minsan talagang total na nakaasa na yung mga kamag-anak nila do sa mga kapatid natin na OFW. Unfortunately, ito kay Tomboy Bibo ang nangyari is, syempre, padala siya ng pera doon sa mga kamag-anak niya. Tapos, biglang naloko siya. So, hindi siya unique eh. Hindi unique. Ilan na yung nakita natin na OFW na nagtrabaho sa ibang bansa, ibinuhos yung lakas, ibinuhos yung panahon. Yun yung hindi mo maibabalik yung panahon. Ibuhos na lahat. Pero, pagbalik niya, wala na siya. Sabi nga tae na talaga ang trato sa kanila. So, yun yung nakakalungkot kasi sabi ko nga maski dito sa Cavite, ilan yung kakilala kong ganun. Meron pa nga yung matandang binata siya. So, wala siyang anak, wala siyang asawa. Ang ginawa niya, yung mga pamangkin niya. Pinag-aral niya, tinulungan niya, may asawa na, tinulungan na kasi wala naman siyang ibang pagkakagasusan. Pero umuwi siya, galing Saudi Arabia, may sakit na, alagain na. Ayun, nakakalungkot mang isipin, pag-alagala na lang siya ngayon, pahingi-hingi ng mga kung ano yung pwedeng maibigay sa kanya. So nakakalungkot yun. So, ganito yung mga pagkakataon na sinishare ko sa inyo na gusto ko sana na ngayon pa lang na malakas ka pa, ngayon pa lang na may panahon pa, gawa mo ng paraan, kapatid. Gawa mo ng paraan. Okay, granting, wag ng gym equipment o gym business ang ipundar mo. Pero bottom line, kailangan mo magpundar, kapatid. Kasi agree tayo, mataas yung kinikita mo sa abroad. At kung ano man yung kinikita mo sa abroad, malamang hindi mo kikitain sa Pilipinas yan. Kaya nga, marami dyan na maayos yung pamumuhay sa abroad nung naandun sila, pero pag nagbabakasyon sila sa Pilipinas, hindi nila kayang tumira doon sa tirahan nila eh. Kasi sobrang simple na eh. Kaya umaarkila pa yan sila ng mga pang-transient, mga Airbnb, kasi hindi na sila sanay, air condition doon. So isipin mo yung kapatid, maganda yung pamumuhay mo sa ibang bansa. Maganda suot mo, maganda pagkain mo. Pero paano pag umuwi ka for good sa Pilipinas, ano ang gagawin mo? 'Di ba? Ano ang gagawin mo? Hindi laging pang matagalan. Maski ako na ganito yung negosyo ko, hindi ko ini-expect na laging ganito.
kailangan meron tayong fallback talaga. Yung sinasabi kong negosyo is yung hindi palaging secured ako dito sa fabrication ko to. Balang araw, malay mo yung fabrication na to, mawala. Pero yung gym business ko, yun ang bubuhay sa akin. Actually, dahil sa expansions na ginagawa namin, siguro mas maayos na buhay yung retirement na nakaplano para sa akin. So yun, mabalik tayo doon. So, gusto ko, hindi ako magsasawa na i-share doon sa mga kapatid natin na OFW kasi maraming nagko-comment doon sa YouTube na, Sir, pauwi na ako next month. Sir, pauwi na ako next year. Babalik ako. Aasahan ko kayo. Natutuwa ako kasi ibig sabihin nun, may mga kapatid tayong OFW na naaantig natin natatamaan natin kasi totoo yun sad reality talaga yan na pag umuwi ka ng Pilipinas, uubusin ng Pilipinas ang ipon mo pag wala kang pagkakakitaan at pag naubos yan, baka maging kawawa ka, kapatid. So ito, binibigyan ko kayo ng idea bakit maganda ang gym business. Kasi, di mo to hindi kailangan kapatid na pag uwi mo ng Pilipinas, saka ka magtatayo ng gym, saka ka magpupundar. Hindi kailangan yon. Pwede yon, walang problema. Pero pwede yan habang naandyan ka pa sa ibang bansa, habang may kinikita ka pa. Bakit? Tingnan mo to papagawa ka ng gym business doon sa probinsya nyo, sa lugar nyo. Maganda rito, kung kumikita ng 15,000 pataas yung gym business mo, baka kung nagpapadala ka ng 20, 30,000 buwan-buwan, bawas na yon. Hindi na ganun kalaki yung ipapadala mo. Kasi baka mamaya yung kinikita ng gym business mo is sapat na para punan yung pangangailangan ng pamilya mo. Ano mangyayari ngayon nun? So, dalawa. Kapatid, dalawa. Una, syempre makakaipon ka na nun. Syempre, hindi ka nagpapadala ng 20, 30,000 buwan-buwan. At alam mo yan, kapatid, kung nanonood ka, huhulaan ko yung kinakain mo dyan sa ibang bansa. Hindi ganun kasarap kumpara sa kinakain ng pamilya mo dito sa ibang bansa. Kalimitan dyan, magluluto ka pang 3, pang 4, pang 5 araw na lutuan para tipid. Tapos irarasyon mo yan, uulit-ulitin mo yun. Pero yung pamilya mo rito, pagdala mo ng pera, ay malamang yan, chicken joy yan, steak yan. Masarap ang kinakain nila dito. Pero ikaw hindi. Kasi ikaw, pinipilit mo na tipirin ang sarili mo para nang sa ganon, maibigay mo sa pamilya. Diba? Una, yun yung sabi ko, ngayon na makakaipon ka ng mas malaking pera, mabibigyan mo naman ng pagkakataon ng sarili mo. Maaalagaan mo naman yung sarili mo sa ibang bansa. Pangalawa, ito yung magandang benepisyo nun. Huwag sanang magalit sa akin yung mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Ang maganda naman na ito, yung pamilya mo ngayon, hindi sila matututo sila ngayon na kumita para sa sarili nila, na hindi na sila na pahingi-hingi sa inyo ng kailangan, dad, kailangan ko pang matrikula, dad, kailangan ko ng pambiling papel. Hindi na. Kasi ito ngayon, binigyan mo sila ng pagkakataong kumita. Diba? Parang ano naman to, parang pinalalaki mo yung anak mo na marunong kumita na hindi spoiled. Hindi lang sa ano to hindi lang sa anak. Kasi, syempre, pati yung asawa mo. Pag isa kasi, marami dyan, OFW yung asawa, yung lalaki or babae, pero yung asawa sa Pilipinas, hindi rin nagtatrabaho. Diba? Pero ito ngayon, kung bibigyan mo sila ng negosyo, tuturuan mo pa sila kung paano kumita ng pera at the same time, matuto sa sarili nila na hindi umaasa sa'yo. So kapatid, sa tingin ko kung OFW ka, malamang yan, one way or the other, may nakita kang video nung kagaya na kay Tomboy Bibo. At iba pa, yung huli ko pa nga nakita, minumura nung anak, yung nanay niya. Kasi nga, yung parang napapanood mo sa pelikula na katulong o babysitter yung nanay nila. So, imbis na alagaan sila, ibang lahi, ibang bata yung nalagaan, lumaki na yung bata. So, ang napamahal, yung foreigner na bata. Tapos, syempre, walang koneksyon doon sa mga anak sa Pilipinas. Kasi, iba yung bonding nyo na magkasama kayo kaysa yung nagpapadala ka ng pera. O ngayon, umuwi si nanay.
Di ba? Pinuputulan ng tubig, pinuputulan ng kuryente, umiiyak si nanay. Hindi siya suportahan ng anak niya, minumura siya. Tinataboy siya, pinababalik siya sa ibang bansa. I hope kapatid, wag mong danasin yung ganyan. I hope kapatid, may panahon pa, hindi pa huli. Pag-aralan mo yun. Kagandahan sa gym business, napakadali nito na patakbuhin talaga. Isang beses ka lang mamumuhunan, yan na yun. Ngayon, kahit matanda ka na, kunyari, gamitin mo to, nasa OFW ka, gamitin mo tong gym business mo para pang suporta sa pamilya mo. Done deal. Okay yan, kaya yan. Pangalawa nito, ito pa sunod nito dahil hindi matatapos to rito. Ngayon, kung nasuportahan mo na yung pamilya mo, gusto mo lang muwi, pang-retirement mo na to kapatid. Retirement naman, ang susunod na rason nito. Kaya hindi ka mauubusan ng rason ano yung maitutulong sa iyo ng gym business kapatid. So I hope, mamulat ko kayo na kung ano yung kagandahan ng may gym business. Kaya nasa ibang bansa ka, nandito ka, nagtatrabaho ka. Shoutout kay, di ko alam kung pwede ko buong pangalan, kay Atty. Joseph. Yun na lang. Kay Atty. Joseph ng Aklan. Okay, si Atty. Joseph, so meron siyang trabaho, di ba? Pero nagtayo pa rin siya ng gym business. Kasi, alam natin yung road to success, mas madaling puntahan yun kung meron ka multiple sources of income. Kung nagtatrabaho ka dito sa Pilipinas, nagtatrabaho ka sa abroad, okay yun. Pero kung meron ka pang isang business na kumikita sa'yo, mas mabilis ang road to success sa'yo, kapatid. Ako po, si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.